Isang maulang hapon sa inyong lahat. Ituloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa exercises. Okay, so last video, we discussed about the 3 phases of exercise program. Ngayon naman, pag-aralan naman natin yung mga principles of training exercise. Okay, so babasahin ko muna tapos ipapaliwanag natin ng maigi para maintindihan. Ulitin ko, ito po ay kasama din sa coverage ng inyong prelim exam. Yan. Okay, so sabi dyan, there are several important principles of exercise. Pag sinabing principles, ito po yung dapat natin na isinasaalang-alang. Hindi po yung pag nag-exercise tayo, banat tayo ng banat. Diba? Na ang iniisip natin, ang importante, pinagpapawisan tayo. Ang importante, napapagod tayo. Pag ganun yung mindset ninyo, napapagod lang kayo sa wala. Kailangan po natin ng mga principles. Actually, hindi lang naman sa pag-exercise, sa lahat ng bagay, kailangan natin ng principles. Kailangan na meron tayong sinusunod na guide. Hindi po yan out of nowhere na padalos-dalos tayo. Kasi pag wala tayong sinusundan ng mga guide, doon tayo mas nagkakamali at ikakapahamak natin yan. Okay? So, there are several important principles of exercise that provide the basis of determining the amount of physical activity necessary for developing and maintaining good health, wellness, and fitness. So, unahin na natin yung overload principle. Pakihan ko para makita niyo. Ayan. Okay. Overload principle, that is the most basic of all physical activity principle. Ito yung pinaka-basic na kung saan daw, kung gusto natin mag-exercise, wag lang tayong mag-focus doon sa mga bagay na kaya lang natin. Okay, kailangan i-reach natin yung limit natin, lagpasan natin yung limit natin. In short, it must be more than normal. Okay, halimbawa, before kayo pumasok sa College of Criminology, ang nagagawa nyong push-up, 5 lang, 10 lang. Hindi pwede na ganun lang yung dami ng push-up, sit-up, curl up na dapat nyong gawin. Diba? Kailangan more than normal. Kung ano yung normal na ginagawa mo, kailangan nating dagdagan. Okay? Yan po yung tinatawag natin na overload principle. Okay? Basta pag narinig nyo, more than normal, ang tawag po dyan, overload principle. Okay? Next one, number 2. Principle of progression. So, principle of progression naman, it refers to the corollary of overload principle. That should done. Corollary kasi magkasama po yan dapat lagi si principle of overload principle at si principle of progression. Magkasama po dapat lagi yan. Actually, talagang magkasama dapat yan. 'Di ba? Ano ba yung tinatawag natin na principle of progression? Ito po yung gradual manner na kung saan ang example nga dyan is yung training sessions in gradual progression. Pag sinabing gradual progression, yung bang kung dati ang nagagawa mo nga 10 lang, ngayon dinadagdagan mo na, ginagawa mong 20, ginagawa mong 30, ginagawa mong 40, so on and so forth. Okay, so yung po ay tinatawag natin na principle of progression. Ito magkasama to. Kaya pag pinagsama mo to, ang tawag diyan ay overload, progressive overload. Okay, sorry. Yun yung tawag diyan. Pag pinagsama mo si overload principle at saka si principle of progression, ang tawag po diyan ay progressive overload. Okay, yung word na progressive overload na yan, maririnig nyo palagi yan sa mga taong nagji-gym. Okay, nagji-gym. Na kung saan kapag nagji-gym ka, syempre, ang binubuhat mo more than normal eh. Hindi ka naman pwedeng magbuhat doon na yung kayang-kaya mo lang. Ang binubuhat mo doon, yung hanggang sa mangalay ka. Okay, tinatawag natin na up to failure. Okay, na kung saan ipupush mo yung sarili mo na buhatin yung isang weight or bigat
na pipresahin mo dapat. Okay? Now, every time na pumupunta kayo sa gym, kailangan po nadadagdagan yung nabubuhat mo. Halimbawa, kung ngayon ang binubuhat mo 10 kilos na bigat ng dumbbell. Okay? 10 kilos and then 8 repetition. Ulitin ko 10 kilos, yun yung bigat, 8 repetition, yun yung kung ilang beses mo bubuhatin. Okay? Yun ang tinatawag natin na 10 kilos and 8 repetition. Ngayon, pag sinabing 10 kilos, 8 repetition, 4 sets, ibig sabihin ng 4 sets doon, 4 na beses mong gagawin yung pagbubuhat mo ng 10 kilos na merong 8 repetition, 4 sets ang tawag doon. Okay? Ngayon, yun yung ginagawa mo ngayong araw. Bukas naman, dahil nga gusto mo ng progressive overload, ang gagawin mo naman, 10 kilos pa rin yung bigat ng buhat mo, pero ginawa mo na siyang 10 repetition. Kung kahapon 8 repetition lang, ngayon 10 repetition na. Pero 4 sets pa rin. Okay? Ngayon, the other day na naman, ang ginawa mo, ganun ulit. 10 kilos, pero dinagdagan mo ng repetition, ginawa mong 12 repetition at 4 sets. Okay? Yun ay isang example ng progressive overload. Pwede rin na ganito ang gawin. Pwede rin na ganito yung gawin nyo. 10 kilos, yung first day mo, 10 kilos, 8 repetition, 4 sets. Yun yung first day. Second day, ginawa mo, dinagdagan mo yung bigat. Ginawa mong 15 kilos, pero yung repetition naman, ang hindi mo dinagdagan. 8 repetition pa rin at 4 sets. Then yung pangatlong araw, ang ginawa mo naman ay 20 kilos. Dinagdagan mo ulit. 20 kilos, 8 repetition, and 4 sets. Yun yung tinatawag natin na progressive overload. Pag ganun yung ginagawa natin sa gym, ang mangyayari sa katawan natin, nag-i-improve po siya. Okay? Isa po sa mga nagiging mistake ng mga nagji-gym kung bakit hindi daw lumalaki yung katawan nila is because hindi nila minomonitor yung kanilang ginagawa. Wala pong progressive overload. Kumbaga, ang mindset nga lang, basta magbuhat, buhat dito, buhat dyan, hanggang sa pagpawisan, hanggang sa mangalay, pwede na yun. No. Pag ano ang ginawa nyo, nagpapagod lang po kayo sa wala. Okay? Next. Next naman, number 3, principle of specificity. Okay, nandun na yung ibig niya sabihin, di ba? There must be a specific type, okay, to develop a certain body parts or fitness components. Ito naman, tinitignan nyo yung certain body parts na gusto nyong palakasin, palakihin, di ba? I-improve. Yun yung tinatawag natin na principle of specificity. Specific type, okay? Example, to improve core muscles. Pag sinabing core muscles, dito po yan sa gitna, sa bandang abs po natin. Okay, abs, pag medyo maliit lang, pero tabs naman, pag medyo mataba, di ba? So, core muscles, different core strengthening exercise you might consider, such as plank, bird dog, dead bug series, and alike. Okay, papalinawin ko ulit, no? Sabi dito sa principle of specificity, pipili ka ng specific parts ng katawan mo na gusto mong i-improve. Okay? Sabi diyan i-improve. Okay? Palakasin at i-improve nga. Example po diyan is yung core muscles. So, halimbawa, gusto mong i-improve yung core muscle mo. Sinasabi diyan i-improve palakasin Hindi ko sinabing palabasin yung abs. Halimbawa, medyo may katabaan ka at gusto mong i-improve yung core muscle mo, pwede to. Okay, gagawa ka ng mga exercise na para sa core muscle. But it doesn't mean na lalabas ka agad yung abs mo. Tandaan niyo ito. Kung gusto niyo na magkaroon ng abs, kailangan niyo munang paliitin yung percentage ng body fat sa buong katawan ninyo. Kasi pag ang isang tao, di ba, medyo may katabaan, tapos bigla niyang naisipan na gusto kong magka-abs kasi may nagsabi sa kanya na bagay sa yung may abs, pre. O kaya yung girlfriend niya mismo nagsabi, babe, parang mas bagay sa iyo kung magkaka-abs ka.
Kakasarap naman, no? Tapos, ang ginawa mo naman, sige, sit up ka ng sit up, planking ka ng planking. Diyos ko, ang tagal mong nagpa-planking. Ilang buwan ka nang nagpa-planking, hindi lumiliit yung taba mo. Hindi lumiliit yung bilbil mo. Sir, bakit ganun? Kasi nga, hindi mo muna pinapapayat yung body percentage o yung fats percentage ng katawan mo. Kailangan mo munang paliitin yung buong percentage ng taba sa buong katawan mo. At ang huling papayat kasi dyan, yung tiyan mo. Okay, yung tiyan po natin ang huling pumapayat. Siyempre, mauna dyan, pag nagda-diet ka, yung mukha mo, diba, papayat yan. Diba? Lulubog yung mata mo dyan pag hindi mo siya inalagaan. Kasi yung ibang ginagawa nila, bigla silang hindi kumakain ng ilang araw eh. Pag ganun ginawa nyo, magkakasakit kayo. Bad yun. Okay? Huwag nyo gawin yung ganong klaseng diet. Ang tawag doon ay crash diet. Na kung saan, ang ginagawa nila, totally na hindi po sila kumakain. Umiinom lang sila ng tubig. Okay? Pag ganun ang ginawa, papayat ka nga, pero magkakasakit ka. Yung itsura mo, para kang nagkasakit, di ba? Para kang nagka-dengue, di ba? Masasacrifice yung yung itsura mo. Ang tamang pagda-diet, hindi po automatic yan na tatanggalin mo kaagad yung fats sa katawan mo, natatanggalin mo yung calories sa katawan mo. Kailangan din ng katawan natin yan. Yung fats, yung calories, carbohydrates, kailangan po ng katawan natin yan. Ngayon, kung gusto nating pumayat, kailangan lang natin siyang bawasan. Paunti-unti. Hindi po yan nadadaan sa biglaan. Di ba? Meron pong proseso yan. Okay? So, balik tayo sa topic natin. If we want our core body to get stronger, then choose exercise na dapat sa core muscles natin. Okay? Yun yung tinatawag po natin na principle of specificity. Siyempre, pag gusto mo namang lumakas yung lower body mo, siyempre, mag-exercise ka din na para sa lower mo. Kagaya ng squat, jogging, running, pumping, knee bender, squat and bend, di ba? At kung ano-ano pa na para sa paa. Yan po ay isang example ng principle of specificity. Okay? Next. Ang sarap magturo pag ganitong umulan, no? Pero nakakaantok pag kayo yung nakikinig. Naantok ba kayo? Parang naboboring kayo eh. Nararamdaman ko dito sa video na naboboring kayo eh. Okay. Number 4. Principle of reversibility. Paano naman to, sir? Ang principle of reversibility, it means that disuse or inactivity results in loss of benefits achieved as a result of overload. Ganun pala yun. So, kapag tayo daw ay nag-exercise, kailangan po natin ng tinatawag na consistency. Okay? Dapat po, yung pahinga natin, hindi naman dinidiretso na kung halimbawa, ganitong ginagawa mo sa program mo. Magja-jogging ako ng 2 kilometers ngayon. Tapos bukas magpapahinga ako. Kasi dapat 1 kilometer ngayon eh. Tapos 1 kilometer bukas eh. Mali yun. Okay? Yung progress na ginawa mo nung first day na 2 kilometers, mawawala din yun. Dapat consistent ka sa ginagawa mong exercise. This principle can be summed up or simplified by the fact that if you don't use it, you will lose it. If you do not adhere with your physical activity like 30 minutes running every day, the benefit you attain like weight loss will gradually erode. Okay, simple, di ba? Ang dyan, ang maganda lang dito, napansin ko sa tinagal-tagal ko rin na nag-exercise. Halimbawa, mag-gym ka. Okay, mag-gym ka. Ngayon, lumaki yung katawan mo sa gym na hindi ka gumagamit ng kahit anumang gamot. Kasi meron yung iba gumagamit sila ng mga gamot. Natural lang. Okay? Now, nag-stop ka ng mga 1 month, 2 months, ganon. Nag-stop ka. So, ano mangyayari sa katawan mo? Siyempre, yung muscle mo ay ninipis na naman. Diba? Parang sisingaw yung muscle mo. Naisipan mo bumalik ulit after 2 months. Nagbuhat ka ulit. Okay? Pagbalik mo, mas madali mo na lang ma-achieve
yung muscle mo. Kapag ang usapan ay bodybuilding. Pero kung halimbawa ang usapan ay weight loss, 'di ba? Halimbawa, nag-diet ka ng 1 linggo. 'Di ba? Kasi may pinaghahandaan ka. 1 linggo ka nag-diet, mantakin mo, kinakain mo isang itlog lang isang araw. Tapos next week, Lunes, kumain ka ng napakarami. Grabe yung cheat day mo. Sobra yung kinain mo. Mawawala lahat yung yung pinaghirapan mo ng 1 linggo na puro itlog. Okay? Dapat po meron tayong tinatawag na disiplina sa pagkain kung talagang gusto natin ginagawa natin. Hanggang sa masanay na yung katawan natin na ito ay part na ng pang-araw-araw natin, na everyday kinakain natin ganito lang, na ang ginagawa natin dapat matapos natin to. Yan, disiplina lang talaga. Okay, kasi nga meron tayong tinatawag na principle of reversibility. Hindi po ibig sabihin na malaki ang katawan mo ngayon at huminto ka, hindi na mawawala yan. Mawawala po yan. Okay, babalik po yan sa dati, magre-reverse po yan. Ganun din po sa pagda-diet, di ba? Sobrang diet mo ngayon, pero next week natukso ka. Ang dami mong kinain. Kumain ka ng lechon, kumain ka ng karne, tataas na calories ang kinain mo. Babalik ulit yung taba na nailabas mo sana. Okay? Next, number 5. Principle of fast recovery. Principle of rest and recovery. So, pertains to the amount of rest needed to allow the body to adapt to and recover from exercise. Sabi dyan sa principle of rest and recovery, ang katawan natin kailangan din po niyan ng pahinga. Hindi po pwede na dapat is banat ng banat. Sir, sabi mo kanina dapat consistent ka. Yes, sabi ko ngayon, dapat consistent ka. Kasi ganito yan. During the time na nag-exercise tayo, hindi lumalaki ang katawan natin. Ha? Ganun ba yun? Bakit pa ako nag-exercise? Hindi naman pala lumalaki ang katawan natin. During the time kasi na nag-exercise tayo, pinipilit natin na maabot yung mga repetitions kahit sobrang hirap. Ang nangyayari sa mga muscle fibers natin, napupunit siya. Okay, napupunit siya. Nasisira lahat ng, kaya nga masakit yung katawan natin, di ba? Kapag sobrang dami nating ginagawang exercise. Kasi nga yung mga muscle fiber natin, nasisira siya, napupunit siya. Okay? So, hindi siya lumalaki during the time na nag-e-exercise ka. Lalaki siya kapag nandoon ka na sa rest and recovery. Pag nagpahinga ka. Doon sa pagpapahinga mo, nagre-recover, nag-heal yung muscle mo, doon siya lumalaki. Okay, doon siya nag-e-expand. Okay, yun yung tinatawag natin na principle of rest and recovery. Okay? So, halimbawa, kung gagawa kayo ng program sa exercise nyo, dapat consistent. Yun yung consistent doon. Day 1, day 2, day 3, puro exercise gagawin mo dyan. Day 4, pahinga. Okay? Next, day 5, day 6, day 7, exercise ulit. Then, so on, pahinga ulit. Basta every 4th day, nagpapahinga ka. Consistent na gano'n ang ginagawa mo. Yun yung tinatawag natin na principle of rest and recovery. Okay, next, number 6. Principle of individuality. Okay, so we should be guided by this principle and be constantly reminded that the impact and benefits of physical activity or workout are different. So, guys, sabi dito sa principle of individuality, halimbawa, sabay-sabay tayong nag-workout sa gym. Hindi ibig sabihin na sabay-sabay din na lalaki agad yung katawan natin. Okay? Meron po tayong pagkakaiba-iba. Okay? Pagkakaiba-iba. Siyempre, nandyan na po yung tinatawag natin na sa genes natin. Okay? Sa lahi natin. May mga tao na kahit anong buhat niya, hindi lumalaki yung katawan eh. Meron naman yung iba na kahit anong buhat niya, kahit konti lang, lumalaki agad. Diba? So, we should be guided by this principle and constantly reminded that the impact and benefits of physical activity or workout are different from one person to another because of individual differences. Okay? So, example, the effect and amount of weight loss in running varies as to the body composition
metabolism of an individual and lifestyle habit. Okay, tingnan natin ha. Ang target nating lahat, alam mo, sabay-sabay tayong tumakbo. Ang target natin, magpababa ng timbang. Ito yung nandito sa sample ha. So, nag-running tayo. Pare-parehas na layo yung pinuntan natin. Di ba? 10 kilometers yung tinakbo natin. Ngayon, yung epekto nung running sa katawan natin, magkakaiba-iba. Unahin na natin sa body composition. Sa body composition natin, kapag dating sa running, when it comes to weight loss, mas mabilis na nababawasan ang timbang ng mga taong mas mataba. Okay? Mas mabilis na mababawasan yung timbang nila kaysa dun sa mga taong medyo payat at medyo mabigat lang. Pero yung mga mabigat talaga, mataba talaga, mas mabilis po na nababawasan yung timbang nila. Okay? Next, according to the metabolism. Ang katawan po natin, pag sinabing metabolism, that is the engine of our body. Kumbaga sa sasakyan, yan yung makina. Okay? Yan yung nagpapaandar ng katawan natin para makapag-perform ng mga activities and mga gawain natin nga sa buong maghapon. That is the metabolism. Now, ang metabolism sa iba't ibang tao ay magkakaiba-iba. Meron po diyang metabolism na mabilis, merong metabolism na mabagal. So pag sinabing mabilis ang metabolism mo, mabilis kang pagpawisan. Okay? So pag mabilis kang pagpawisan, mabilis din na nagagawa mo yung mga activities mo. 'Di ba? Kumbaga parang ganadong-ganado ka. Alive-alive ka palagi. Okay? So thereby, pag ganon yung ginagawa mo, mas mabilis na mababawasan yung timbang mo. Meron ding mga tao na mabagal ang metabolism kahit anong exercise, ang hirap niyang pagpawisan. 'Di ba? Siguro may mga kaklase din kayong ganyan, 'di ba? Ang daming exercise, bakit kaya hindi ako pinagpapawisan? What's wrong with me? Anong problema sa akin? 'Di ba? Okay lang 'yan, magagamot natin 'yan. 'Di ba? Huwag kang mag-alala. Bahala sa iyo. Okay. And next, syempre yung lifestyle habit. Yung lifestyle habit that includes yung sleeping time mo, 'di ba? Kung ilang oras kang natutulog, ilang oras ba dapat ang pagtulog ng isang normal na tao? Okay, kung normal na tao ka, 7 to 8 hours. Napakasarap gumising pag ganyan kahaba yung tulog mo. Pero kung isa kang tao na, kasi pag 7 to 8 hours yung tulog mo, pagising mo, parang parang kaya mo lahat eh. Parang kang super saiyan eh. Yung ganadong-ganado ka, daldal ka ng daldal kung ano pinagagawa mo. Kumbaga, pag may activities ka, feeling mo, kayang-kaya mo siyang tapusin agad. Kapag ganyan kahaba yung tulog mo. Pero kung halimbawa, 7 to 8 hours nga yung tulog mo, pero nangyari lang naman yung 7 to 8 hours na yun, kasi marami kang ininom nung gabi, ay mali yun. Hindi good lifestyle yun. Okay? Ang pag-inom ng alak ay nakakasama sa katawan. Bakit? Because that is a kind of drugs. It alters our body system. Binabago nito yung kung normal na function ng katawan natin. 'Di ba? Kaya nga pag-iisip niyo, may hangover, 'di ba? Yes, paminsan-minsan pwede kayo minom, pero pag sobra na halos masukan na kayo or whatsoever, hindi na siya maganda. Okay? Iba't ibang epekto ng alak sa katawan ng tao, di ba? Alam nyo yan. Una, pag medyo konti pa lang yung naiinom nyo, medyo madaldal kayo, di ba? Daldal kayo ng daldal. Nag-i-English na nga kayo kahit hindi nyo alam mag-English Tapos, pangalawa, yan na, nagdadrama na siya, pre. Ang dami na niyang kung ano-anong sinasabi, ganito, ganyan. Minsan, may umiiyak pa nga Siguro sa inyo, girls, kapag nakakainom kayo, medyo lasing na kayo, may time na nagdadrama na kayo, bigla kayong umiiyak. No? Okay, pag ganun, lasing na talaga kayo. And pangatlo, yun na, aantukin na. Makakatulog na yan. Okay, yan ang mga iba't ibang epekto ng alak sa katawan natin. So, sabi ko nga, masabi natin na good ang lifestyle natin kapag halimbawa, tama yung tulog natin. Ano pa? Kapag sakto lang yung pag-inom natin ng dami ng tubig. Bawal ang sobra. Sabi nga nila, bawal ang sobra. Yung sakto lang na pag-inom na dami ng tubig. Good lifestyle yan. Good lifestyle din yun. Pangatlo, pagkain ng mga masusustansyang pagkain.
Okay? Yung Go Foods, Grow Foods, Glow Foods. By the way, pag-aaralan natin yan, yung iba't ibang klase ng pagkain na mas makakabuti sa atin. Okay? So, pag good ang lifestyle habit mo, mas mabilis na mababawasan yung timbang mo. Okay? O pare-parehas tayo na malayo ang tinakbo, 10 kilometer, pero magkakaiba yung epekto nito sa atin because of our body composition, metabolism, and lifestyle habits.